walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 176, ang awit ni Linfang. Sa matinding galit, nagpapahinga ako sa ilalim ng sipol ng ulan. Ang tunog ng kanyang solemna at matahimik na boses ay maririnig habang siya ay humakbang pasulong. Gamit ang malamig na espadang chi sa paligid ng kanyang katawan. Sinuntok niya ang unang tambol ng digmaan at agad itong nilipol nang hindi nag-iiwan ng kahit isang bakas. Unang atake pa lang niya iyon at nataranta na ang mga tao. Anong makapangyarihang espada chi, nakatingin sa malayo, nakatingala sa langit, ako ay bumibigkas ng mahaba at malakas na sigaw. Ang sakit ng dibdib ko. Ang malakas at malambing na buses ni Linfang ay umalangaw sa pandinig ng mga tao. Ang awit na iyon ay naging dahilan upang isipin nila ang isang bayani na may hawak ng kanyang espada, sa matinding galit sa larangan ng digmaan. Boom! Ang isa pang war drum ay nawasak din ng walang bakas. 30 sundalo ngayon na may alikabok at lupa, ang buwan at ang mga ulap na umaabot hanggang sa nakikita. Ang buhok ng binata ay pumuti, siya ay puno ng kalungkutan. Patuloy ni Linfang at walang tigil na gumagalaw sa mga drum ng digmaan. Sa puntong ito, nasira na niya ang 4 na tambol ng digmaan dahilan para matalo ang mga ito. Hindi pa niya gaanong nagamit ang hininga niya. Walang tigil siyang gumagalaw. Tumalakas na ang boses niya at puno ng emosyon. Ang kahihiyan ni Don Ren. Kapag napupuot ang mga opisyal, sinisira nila. Sa likod ng mga nakabaluti na kabayo, papunta sa mga bundok na armado ng mga bulaklak. Boom! Ang ikalimang war drum ay nabasag at naglaho bilang alikabok sa kapaligiran. Sa sandaling iyon, ang lakas ng espada sa paligid ng katawan ni Linfang ay tila kasing lawak ng langit, lupa at mga ulap. Ito ay ganap na naaayon sa kanyang kanta, na para bang maaari nitong lipulin ng isang buong bansa. Kasabay nito, isang nakakabaliw na dami ng puwersa ng espada ang pumuno sa hangin. Parang imposibleng pigilan ang paglakas ng puwersang iyon. Pinalibutan nito ang buong karamihan. Na may magagandang mithiin sa aking isipan ngunit napuno ng gutom ang aking tiyan, kinakain ko ang kanilang laman. Para mawala ang uhaw ko, iniinom ko ang dugo nila. Ang kamay ni Linfang ay tila nag-transform sa isang espada. Sinundan nito ng hindi kapanipaniwalang lakas. Madali niyang nasira ang ika-6 na tambol ng digmaan. Tumibok ang puso ng mga tao. Nasira na niya ang 6 na tambol ng digmaan. Ang paglilinaw mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga bundok at lawa, na lumilipat patungo sa langit. Ang mga liriko ng kanyang kanta ay lubhang mapangahas at tila hinahamon ang langit. Sa paligid ng katawan ng mayabang na binata ay isang walang katapusang nagninangas na kinang na lumilitaw sa kapaligiran. Ang kanyang kamao, na mas mukhang espada, ay gumalaw sa himpapawid at ang hindi kapanipaniwalang puting. Ringning nito ay bumagsak sa ikapitong war drum na muling nabasag at naglaho ng hindi nag-iiwan ng bakas. Ang binatang iyon ay mukhang natural at walang pidget. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumigil si Linfang sa paggalaw. Ang kanyang damit at mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Siya ay tumingin walang kabuluhan, natural at walang pidget. Ang kanyang magandang kanta ay paulit-ulit na tumatatak sa isipan ng mga tao. Sa matinding galit, nagpapahinga ako sa ilalim ng sipol ng ulan. Nakatingin sa malayo, nakatingala sa langit, ako ay bumibigkas ng mahaba at malakas na sigaw. Ang sakit ng dibdib ko, 30 sundalo ngayon na may alikabok at lupa, ang buwan at ang mga ulap na umaabot hanggang sa nakikita. Ang buhok ng binata ay pumuti, siya ay puno ng kalungkutan. Ang kahihiyan ni Don Ren. Kapag napupuot ang mga opisyal, sinisira nila. Sa likod ng mga nakabaluti na kabayo, papunta sa mga bundok na armado ng mga bulaklak. Na may magagandang mithiin sa aking isipan ngunit napuno ng gutom ang aking tiyan, kinakain ko ang kanilang laman. Para mawala ang uhaw ko, iniinom ko ang dugo nila. Ang paglilinaw mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga bundok at lawa, na lumilipat patungo sa langit. Sa ganoong kasiglahan at kapanapanabik na mga liriko, si Linfang ay umangat sa langit. Siya ay kabayanihan. Kung ikukumpara, ang kantang kinanta ni Liu Tianchen kanina ay, sa katunayan, walang kumpara dito. Kung ikukumpara kay Linfang, siya talaga ay parang walang tao. Ang lahat ay mukhang kalmado at solemn ngunit ang kanilang pagnanasa ay nag-alab. Sige, sige, sabi ni Duan Wuya habang tumatayo. Matalim ang ekspresyon niya. Bihira ang ganitong talent sa pagkanta, lalo na sa isang teenager. Kung ikukumpara kay Linfang, si Liu Tianchen ay walang talento sa sining. Sa sandaling iyon, naramdaman na lang niya na isa siyang buffon na sinusubukang pasayahin si Prinsesa Duan Xinye. Si Linfang ay may espiritu at katatagan ng isang bayani. Ang magagandang mata ni Duan Xinye ay kumikislap. Maningning ang ekspresyon ng mukha niya. Nakakagulat, nakakanta si Linfang sa napakagandang paraan. Lahat, kahit sila ay mula sa Holy Courtyard ng Zuyu o sa Celestial Academy, na natiling tahimik at nakatingin sa hindi pangkaraniwang binata na iyon. Ang mga larawan ng pagkanta ni Linfang ay nagre-replay sa kanilang isipan. Sa sandaling iyon, tanging si Liu Tianchen lang ang may nakakatakot na ekspresyon ng mukha sa kanyang mukha. Siya ay natalo, iyon ay isang matinding pagtatalo. Natalo siya pareho sa artistic at strength, ito ay talagang isang pagdurog kabiguan. Hindi na kailangang pag-usapan ang kanilang talento sa sining ngunit sa abot ng kanilang lakas, pareho silang nakagawa ng 7 drums beat at pareho lang silang gumamit ng isang hininga. Bukod dito, si Linfang ay kumanta ng mas matagal at sa mas malakas na boses. Pinasimulan ni Linfang na kumabog ang mga puso ng karamihan sa kanilang mga dibdib. Mas mataas din ang hirap ng kanta ni Linfang. Bukod pa rito, wala si Linfang. Nabasag lang ang mga war drums pero nahiwa-hiwalay na niya ang mga ito sa pulbos. Gumamit siya ng malakas na sword energy para gawing alabok ang mga ito.
Mula sa una hanggang sa ikapitong tambon ng digmaan, lahat sila ay nagkawatak-watak nang hindi nagiiwan ng bakas. Sa makatuwid, malinaw sa unang tingin kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. Ilang sandali bago, naisip ni Yu Tianchen na siya ay higit sa lahat at sa sandaling iyon, siya ay dumaranas ng matinding pagkatalo. Nanatiling sariwa sa isipan ng lahat ang katotohanan na pinahiyan niya si Lin Fang ngunit si Lin Fang ay naging dahilan din ng pagkawala ng mukha niya. Ang hindi kinaya ni Yu Tianchen sa sandaling iyon ay ang prinsesa Duan Xinye ay nakatitig kay Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata. May ningning at ningning sa kanyang ekspresyon na wala kapag tumingin siya sa ibang tao. Si Duan Xinye ay nabighani rin ni Lin Fang. Hindi papayag si Yu Tianchen na mangyari ang ganoong bagay, si Duan Xinye ay dapat na maging asawa niya. Ang magandang babaeng iyon ay nagtataglay din ng kapangyarihan ng isang dugong espiritu. Desidido si Yu Tianchen na manalo. Sa buong bansa ng Zuyu, siya ang dapat manalo sa puso ng prinsesa. Kahit na hindi siya nanalo sa laban na iyon, hindi ibig sabihin na mas mahina siya kaysa kay Lin Fang. Kung gagamitin ang lahat ng kanyang lakas, kumbinsido si Yu Tianchen na mas malakas siya kaysa kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumipat si Lin Fang. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Yu Tianchen. May makapal na matalim na ekspresyon sa mga mata ni Lin Fang. Hindi mahalaga kung ito ay nakuha sa landas ng paglilinang, mula sa pagsilang sa isang marangal na pamilya o dahil sa likas na talento ng isang tao, ang mga may mataas na katayuan sa lipunan lamang ang maaaring magpakasal sa isang prinsesa. Ito ay kasuklam-suklam. Hindi mo alam ang kalawakan ng langit dahil samobra ka sa iyong lakas. Akala mo mapapangasawa mo ang prinsesa, iyon ang tunay na pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. Sabi ni Lin Fang. Huminto si Lin Fang at pagkatapos ay nagpatuloy sa malamig na tono. Pinapintasan mo ako sa aking katayuan sa lipunan, inaamin ko na wala akong mas mataas na katayuan sa lipunan kaysa sa iyo ngunit sinasabi mo rin na ako ay mahina at walang sinuman. May gusto sana akong itanong sa iyo, bukod sa ipinanganak ka sa isang marangal na pamilya, ano pa ba ang mayroon ka? Hindi mo alam kung gaano kalaki ang mundo, talagang ignorante ka. Ang mga salita ni Lin Fang ay matalas at maasim na nagpalabas ng malamig na ekspresyon sa mukha ni Yu Tianchen. Nakasalalay sa swerte mo ang social standing ng isang pamilya, hindi mo ito mababago. Ang paglilinang ay isang bagay na maaari mong baguhin at likhain ng ili. Maaari kang magpasya na maging mas malakas at pagbutihin ang iyong mga kakayahan, kahit na wala kang mataas na katayuan sa lipunan. Kung magpasya kang palaging lampasan ang iyong sariling mga kakayahan, maaari mong maabot ang mga ulap. Natitiyak kong hindi na apektado ang mga ganitong tao sa kanilang mababang katayuan sa lipunan. Kapag naabot na nila ang mga ulap, hinahamak nila ang mga dati mayabang na minamaliit sila. Ang mga ganoon kalakas lamang ang may kapangyarihang maging mayabang. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagsasalita. Gayunpaman, bahagi ka ng kabilang kategorya, umaasa sa katayuan sa lipunan ng iyong pamilya. At saka, dahil mataas ang katayuan mo sa lipunan, iniisip mo na ikaw ay tunay na pagiging perpekto. Hindi ka matapang at isinasaalang-alang ang lahat ng iba sa ilalim mo. Nababagay ka lamang sa pagiging isang malaking isda sa isang maliit na lawa. Kung hindi ka makakawala sa ganoong paraan ng pag-iisip kung gayon ang pinakamahusay na magagawa mo ay umasa sa katayuan sa lipunan na ipinagkaloob sa iyo ng iyong angkan, ikaw ay mapapahamak. Siguradong hihijitan ka ng mga tao. Ang isang angkan na may ganitong mga tao ay nakatakdang tumanggi at mawala sa madaling panahon. Nang marinig ng mga tao sa karamihan ang mga salita ni Lin Feng, tumibok ang kanilang mga puso. Ang mga walang mataas na katayuan sa lipunan ay kailangang maging ambisyoso at matapang. Tama, kung determinado silang maabot ang mga ulap, maaga o huli, magagawa nila. Magagawa nilang malampasan ang mga nagmamay-ari ng lahat sa kontinente. Sa bandang huli, hahamakin nila ang mga taong, sa nakaraan, ay hinahamak sila. Tungkol sa mga marangal na cultivator, natulala sila matapos marinig ang sinabi ni Lin Fang. Hindi nila gustong marinig ang sinasabi ni Lin Fang ngunit kailangan nilang aminin na tama siya. Ang kanyang pagsusuri ay napakalalim at tumpak, bukod pa, ito ay nabigyang katwiran. Sa katunayan, kung hindi sila matapang na sumulong, kahit na mayroon silang isang tanyag na katiyuan sa isang marangal na angkan, maaga o huli, ang kanilang angkan, kasama ang mga walang kwentang tao, ay mawawala. Ang mga tao ay namangha sa mga salita ni Lin Fang. Napakabata pa niya at naiintindihan niya ang mga bagay-bagay. Masyado siyang misteryoso. Ang batang iyon, kahit na wala siyang mataas na katayuan sa lipunan, ay magkakaroon ng walang limitasyong mga pagkakataon sa hinaharap. Sabi ni Duan Wuya na nagsisimula ng mag-isip na si Lin Fang ay talagang makakapareha ng kanyang kapatid na si Duan Xinye. Habang ang buong pulutong ay nag-iisip tungkol sa sinabi ni Lin Fang, ang ekspresyon ng mukha ni Yu Tianchen ay umabot na sa sukdulang antas ng kapangitan. Kahit na ang lahat ng sinabi ni Lin Fang ay makatwiran at totoo, sinabi niya ang lahat ng mga bagay na ito sa isang mayabang na tono sa harap ng lahat, pinahiya ang isang miyembro ng Yu Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 177, sitwasyon sa gate. Sa sandaling iyon ang mga tao ay nakatingin kina Lin Fang at Yu Tianchen. Napuno ng malamig na chi ang kapaligiran at nakaramdam ng tensyon ng sitwasyon. Si Duan Wuya ay mukhang naguguluhan. Agad siyang tumayo at sinabi, "Okay, tama na yan. Itigil ang pagpalo ng mga tambol. Dapat magsimula na tayo ngayon. Lin Fang, ikaw ang namamahala sa proteksyon ng prinsesa." Nang marinig ng karamihan si Duan Wuya, sila ay namangha. Sa huli, pinili ni Duan Wuya si Lin Fang. Sa kanyang mga mata, si Lin Feng ay mas mahalaga kaysa sa isang batang prodigy ng Yu Clan.
Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Kung tutuusin, hindi pa nila nakita ang nangyari sa Lovesick Forest. Sa mata ng ibang tao, si Linfang ay si Linfang lang. Kahit na siya ay namumukuntangi, imposible para sa kanya na makipagkompetensya sa isang batang kababalaghan mula sa isang marangal na angkan. Karamihan ay impress si Duan Wuya, ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon, kahit na ito ay hindi karapat-dapat dahil lang sa gusto niya si Linfang. Si Linfang ay nagulat din. Sa totoo lang, kung hindi siya nagalit ni Yu Tianchen at tinangka siyang hiyain, hindi naman siguro tatayo si Linfang. Kahit maganda ang impression sa kanya ng prinsesa ay wala pa rin itong nararamdaman para dito. Ito ay dahil sa kanyang maislan na mga tampok ng mukha at pangkalahatang kagandahan, walang sino man ang makakahanap sa kanya ng kasuklam-suklam. Tito Duan, kahit na inatasan ko si Linfang na protektahan ng prinsesa, ang iba ay maaari ding lumahok. Sabi ni Duan Wuya kay Duan Tianlang, agad niyang ipinagpatuloy. Mula ngayon, mula sa lahat ng miyembro ng hukbo, ang prinsesa lamang ang makakapag-utos kay Linfang. Si Linfang din ang taong namamahala sa seguridad ng prinsesa. Maaari niyang piliin na makamit ang iba pang mga merito ng militar sa ilalim ng kanyang sariling desisyon. Bukod dito, ang buong hukbo ay dapat tumulong at tumulong kay Linfang kung kailangan niya ito. Nang matapos magsalita si Duan Wuya, ang mga tao ay namangha. Si Duan Wuya ay nagbibigay ng hindi kapanipaniwalang mga pribilehiyo kay Linfang. Pinoprotektahan ako ni Duan Wuya, isip Linfang. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Duan Wuya. Isinasaalang-alang na ang mga kaaway ni Linfang ay nasa lahat ng dako, nag-aalala si Duan Wuya na tangkain nilang saktan siya. Sa makatuwid, binibigyan niya ng status si Linfang sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang personal na bantay ng prinsesa. Bukod pa rito, pinapaalalahanan niya ang lahat na ang pag-atake kay Linfang ay kapareho ng paglalagay sa panganib sa prinsesa. Linfang, narinig mo ba ako? Sabi ni Duan Wuya habang nakatingin kay Linfang sa malamig at walang pakialam na tono. Sa pagkakataong ito, walang init o kabaitan sa boses niya. Naroon lamang ang lakas at kapangyarihan na nagpatunog sa kanya na parang isang emperador. Roger. Sabi ni Linfang habang bahagyang tumango. Malinaw na hindi makatanggi si Linfang na protektahan ang prinsesa. Sige, ang seguridad ng prinsesa ay nasa iyong mga kamay. Sabi ni Duan Wuya habang nakatingin kay Linfang na may malalim na tingin. Agad siyang tumingin kay Duan Tianlang at nagsabi, Tito, ang mga tropa ay nasa ilalim ng yon. Pagdating mo sa Duanren City, mangyaring makipagtulungan kay General Liu Kanglan upang labanan ang kaaway. Maghihintay ako sa Imperial City para sa iyong pagbabalik na matagumpay. Magkita na lang tayo. Kamahalan, hindi ako magsisikap na talunin si Mo Yu at pigilan ang Duanren City na mapahiya. Sagot ni Duan Tianlang sa mahinahon at solemne na tono. Bahagyang tumango si Duan Wuya, sumulyap kay Duan Xingye, pagkatapos ay tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan. Bumalik si Duan Tianlang sa kanyang upuan, ang kanyang itim na baluti ay mukhang marilag. Sinulyapan niya ang karamihan at sinabi, Mga tropa, bumalik sa iyong mga panimulang posisyon. Mabilis na inilipat ng mga bronze armored na sundalo ang mga drum ng digmaan. Tumayo ang mga tao ng Holy Courtyard ng Zuyu at ng Celestial Academy. Sa mga tropa, ang pagsunod sa punong commander ay ganap. Si Yu Tianchen ay malamig na sumulyap kay Linfang na may layuning pumatay sa kanyang mga mata. Agad naman siyang tumalikod at bumalik sa upuan niya. Nang mapansin ni Linfang ang pagalit na pag-uugali ni Yu Tianchen, lihim siyang ngumiti ng malamig at sinabi, Sana ay hindi mo na ako ipagpatuloy. Pagkatapos, tumalikod si Linfang at naglakad patungo sa mga miyembro ng Celestial Academy. Linfang. Sa sandaling iyon, sumigaw si Duan Tianlang at tinawag si Linfang na ikinagulat niya. Pagkatapos ay inikot niya ang kanyang ulo. Maling lugar ang pupuntahan mo, walang pakialam na sabi ni Duan Tianlang at saka idinagdag. Ngayon, ikaw ang personal na bantay ng prinsesa, dapat palagi kang nasa tabi niya kasama ng mga tropa. Gaano ka pabaya? Kung may mangyari man sa prinsesa, ikaw ang mananagot. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Ngayong nakaalis na si Duan Wuya, si Duan Tianlang ay nagsisimula ng magpilit kay Linfang. Gayunpaman, hindi mapabulaanan ni Linfang ang argumento ni Duan Tianlang. Nagkamali ako, sabi ni Linfang habang nakangiti ng walang pakialam at saka inayos ang kanyang trajectory para maglakad patungo sa prinsesa. Si Duan Tianlang ay ang punong commander ng hukbo at nagawa niyang i-pressure si Linfang. Kinailangan ni Linfang na mag-ingat na huwag bigyan si Duan Tianlang ng anumang dahilan para gawin iyon. Pasensya na kung dinadala kita ng gulo, sabi ni Duan Xingye nang makita niyang naglalakad si Linfang palapit sa kanya. May mainit at malambing na ngiti sa kanyang mukha. Napakaganda niya. Isang karangalan ang maging responsable sa kaligtasan ng prinsesa. Magalang na sabi ni Linfang habang nakangiti. Tumingin si Duan Xingye kay Linfang at kumurap ng 2 beses. Kumagalpak siya ng tawa habang sinasabi, Linfang, paano ko naramdaman na kailangan mong pilitin iyon? Parang hindi ikaw. Nang makita ni Linfang ang kanyang napakagandang ngiti, siya ay natigilan, agad siyang nagkibit balikat at ngumiti. Mukhang magaan ang pakiramdam niya. Anong pervert? Sabi ng isang boses mula sa likod ni Linfang. Naramdaman niya na may nakatitig sa kanya. Tumingon siya at nakita si Liu Fei na nakatitig sa kanya ng masasamang mata na ikinagulat niya. Yung babaeng yun, nagsiselos ba siya? Pagkatapos ay tumingin si Linfang kay Mengcheng. Siya ay tumingin malamig at hiwalay gaya ng dati. Hindi siya, nakatingin kay Linfang. Paanong naging malamig ang babaeng ito? Nang makita ni Duan Tianlang na ang lahat ay nakabalik na sa kani-kanilang mga posisyon, sinulyapan niya ang mga tao at sinabi sa napakalakas na boses.
Mga tropa, pumunta tayo sa labanan. Tara na, sigaw ng ilang libong tropa. Kaagad pagkatapos, yumanig ang lupa dahil sa napakaraming tao na lumilipat patungo sa Duanren City. Pagkalipas ng ilang araw, natakpan ng malaking alabok na ulap ang abot tanaw. Libu-libong tropa ang nakasakay sa kanilang mga kabayo sa isang sinaunang kalsada. Mula sa itaas, ang kanilang pormasayon ay parang buntot ng dragon. Nagkaroon ng malaking ulap ng alikabok sa likuran nila. Sa pinakaharap ay dalawang kabayong sinakyan ni Linfang at Prinsesa Duan Xinye. Naging desisyon niya na sumakay ng kabayo sa unahan kasama ang lahat sa halip na umupo sa loob ng karwahe. Ibinigay niya ang kanyang karaniwang kaginhawaan at sumali sa mga sundalo. Siyempre, sa mundo ng cultivation, kakaunti lang ang mga taong layaw at spoiled kahit babae ang pag-uusapan. Ang mga magsasaka ay maaaring sumakay ng kabayo sa malalayong distansya, sa loob ng maraming araw na walang pahinga at ito ay itinuturing na normal. Bahagya lang silang mapapagod, wala nang iba pa. Ang araw sa gabi ay nasa abot tanaw sa kanluran. Ang sikat ng araw na kasama ng malarosas na ulap ay nag-aalok ng magandang tanawin. Sa di kalayuan, may isang luma at simpleng lungsod. Sa itaas ng lungsod ay unti-unting lumulubog ang araw sa gabi. Ito ay tahimik at tahimik. Ang isang maliit na simoy ng hangin ay umiihip dito na nagbigay ito ng isang malungkot na impresyon. Lungsod ng Duanren. Sa wakas ay dumating ang mga tropa sa Duanren City ngunit mahigpit na sarado ang tarangkahan. Ang mga tao sa lungsod ay mukhang malamig at nanatiling hindi gumagal. Dumating na si Chief Commander Duan Tianlang, magmadali at buksan ang gate ng lungsod. Sigaw ng ilang tropa sa mga tao sa gate habang itinataas ang kanilang banner. Ang mga tao sa gate ay mukhang malamig at walang pakialam. Napasulyap sila sa mga tropa at sinabi ng isa sa kanila. Maliban sa pag-utos sa atin ng general, hindi natin bubuksan ang tarangkahan. Ano? Natigilan ng mga tropa nang marinig ang mga ito. Hindi nila bubuksan ang gate. Isang sundalo ang galit na sumigaw. Kami ang Imperial City Troops. Dito kasama si Chief Commander Duan Tianlang. Ang emperador ay nagbigay sa amin ng utos na pumunta. Inutusan kitang buksan ang gate at papasukin kami. Ang general lang ang makakapag-utos sa atin. Malamig na sabi ng tao tulad ng dati. Hindi sila nakinig sa utos ng kahit sino maliban sa ibinigay ng kanilang general. Ang Duanren City ay nasa ilalim ng kontrol ni General Liu Kanglan, bukod sa kanya, walang ibang makapag-utos sa kanyang mga tropa. Liu Kanglan. Gaano kalakas? Parang hindi niya binibigyang importansya ang tropa ng Imperial City. Malamig na sabi ni Duan Tianlang bago idinagdag. Sa tingin ba niya siya ang may pinakamataas na katayuan sa lipunan sa bansa o ano? Nang marinig ng karamihan ang sinasabi ni Duan Tianlang tungkol kay Liu Kanglan, nagsimula silang bamulong ng lahat ng uri ng komento at sa sandaling iyon ay malamig na ngumiti si Linfang at sinabi. Imposible ang sinasabi ni Duan Tianlang. Alam na alam niya kung gaano tayo katatag ngunit ang katotohanang hindi binubuksan ng kanyang mga tao ang tarangkahan hanggat hindi niya sila binibigyan ng utos ay nagpapatunay na alam niya ang kanyang ginagawa. Tinuruan niya sila ng perpektong disiplina sa militar. At saka, bakit mo nasabi na sa tingin niya ay mas mataas ang kanyang katayuan sa lipunan kaysa sino man sa bansa? Nang marinig ni Duan Tianlang si Linfang, siya ay natigilan. Malamig niyang tiningnan si Linfang at sinabi, ano sa tingin mo ang nagbibigay sa iyo ng karapatang makialam sa aking pag-uusap? Ano ang balak mong gawin? Ikaw, Duan Tianlang, ay mali. Sa ngayon, ako ang personal guard ng prinsesa. Hindi ako magsisikap na magampanan ng aking tungkulin. Ang kasasabi mo lang ay maaaring magkaroon ng napakaseryosong kahihinatnan hanggang sa maaari itong mag-trigger ng pag-aalsa. Kung may nangyari sa prinsesa sa panahon ng gayong pag-aalsa, kailangan mong managot. Si Linfang ay nanatiling nakatitig kay Duan Tianlang, mukhang hindi matayog o mapagpakumbaba. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 178, pagsalakay. Isara mo ang iyong bibig. Sigaw ni Duan Tianlang at pagkatapos ay malamig na sinabi. Mayroon kang regalo pagdating sa pagsasalita at magsaya sa kalokohan. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang personal na bantay ng prinsesa ay maaari kang kumilos kung ano ang gusto mo. Ang militar ay may mga patakaran. Bakit hindi mo itikom ang iyong bibig? Ako, si Linfang, ay pumunta sa Duanren City upang tumulong. Hindi ko sinabi na gusto kong magbigay ng utos sa tropa. Ginagawa ko ang eksaktong ipinagagawa sa akin ng pangalawang prinsipe. Mananatili ako sa tabi ng prinsesa at paprotektahan siya. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang bigyan ako ng mga utos? Hindi ako ang nasasakupan mo. Sumigaw si Linfang nakapareho ng tono ni Duan Tianlang. May malamig na ngiti sa mukha niya. Nakarating na sila sa Duanren City, bakit kailangan niyang matakot kay Duan Tianlang? Nang marinig ni Duan Tianlang si Linfang, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Mukha siyang cold at murderous. Sa mga mata ni Duan Tianlang, si Linfang ay bahagi ng kanyang hukbo. Kahit na siya ang personal na bantay ng prinsesa, naisip pa rin ni Duan Tianlang na maaari niyang paglaruan si Linfang ayon sa gusto niya. Hindi niya akalain na kokontrahin siya ni Linfang sa harap ng lahat ng tropa. Anong nakakabaliw na mapangahas na lalaki? Sa sandaling iyon, ang mga tao ay natigilan din. Blanko silang nakatingin kay Linfang. Baliw talaga ang lalaking iyon. Nakakagulat na nang ahas siyang kontrahin ang kanyang superior, ang punong komandante. Tito Duan Tianlang, totoo ang sinabi ni Linfang. Kapag ang mga tao ng Duanren City ay nakakita ng isang puwersang militar na lumupig sa kanila ng mga hindi kilalang pinagmulan, dapat silang mahigpit na sumunod sa sinabi sa kanila at huwag buksan ang gate.
Iyon mismo ang dahilan kung bakit inutusan sila ni General Liu Kanglan na huwag kumilos nang wala ang kanyang utos, at tama ang kanyang mga pamamaraan. Hindi nararapat ang sinasabi mo, sabi ni Duan Xinye, nakakagulat na ipinagtanggol si Lin Feng. Lahat ay namangha. Sa ilalim ng kanyang helmet, ang mga mata ni Duan Tianlang ay nagpakita ng malamig na ekspresyon. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Prinsesa, kamahalan, bago talakayin kung ang aking sinasabi ay angkop o hindi, kung isasaalang-alang ang mga mapangahas na salita na sinabi ni Lin Feng, gusto ko muna siyang parusahan. Parusahan mo ako. Gusto mo ba akong parusahan? Sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Sa sandaling iyon, naunawaan na ni Lin Feng na si Duan Tianlang at ang pangalawang prinsipe ay wala sa parehong wavelength. Kung may gustong atakihin si Lin Feng, hindi sila kikilos dahil kay Duan Wuya. Sinabi niya sa harap ng buong hukbo na ang prinsesa ay ang tanging superior ni Lin Feng. Ang hindi pagsunod sa mga utos ng militar ay maaaring mori bilang pagtataksil at pagsuway, na isang gawa na dapat parusahan. Sabi ni Duan Tianlang, pagtataksil at pagsuway. Nakatitig si Lin Feng kay Duan Tianlang. Ano ang balak mong gawin sa akin? Ayokong masiraan ng mukha ang prinsesa kaya hindi kita papatayin. Gayunpaman, gagawin kong impyerno ang iyong buhay at ikukulong ka. Pagkatapos, makikipag-usap ako sa kanyang kamahalan at ang iyong kapalaran ay nasa kanyang mga kamay. Nakakatawa. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Duan Xinye at sinabi, Prinsesa, hindi sa ayaw kong protektahan ka, ayaw lang ni Duan Tian lang na gawin ko ito ng maayos. Aalis na ako. Hinimok ni Lin Feng ang kanyang Dragon Colt Horse gamit ang spurs habang sinasabi. Sino mang gustong sumama sa akin ay malayang gawin iyon. Nagtataka akong makita kung sino ang maglalakas loob na sumama sa iyo. Sabi ni Duan Tian lang na may malamig na ngiti sa labi. Ang lalaking iyon ay lubhang mapangahas. Gusto niya ba talagang mamatay? Ngunit nang matapos ni Duan Tian lang ang kanyang pangungusap, napakaraming tao ang nagsimulang lumipat patungo kay Lin Feng. Meng Qing, Liu Fei, Wen Zhu, Yuan Shan, Duan Feng, at iba pa. May himo, na sinundan ng 32 lalaki. Nakasuot ng bronze mask. Isang malaking grupo ng mga tao ang lumabas upang sundan si Lin Feng. Si Duan Tian lang ay namangha. Nagtataka siya, kailan pa nagkaroon ng napakaraming kasama si Lin Feng. Prinsesa, hindi naman sa ayaw kong protektahan ka, ngunit sinusubukan ni Duan Tian lang na ipaghiganti ang kanyang mga pagkakamali gamit ang kanyang kasalukuyang titulo at hindi ako pinapayagang protektahan ka. Pakiusap, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Kaagad pagkatapos, umalis si Lin Feng at mabilis na tumakbo patungo sa gate ng lungsod. Lahat ng iba ay blanko na nakatingin kay Lin Feng. Mahigpit na sinusundan siya ng iba, na ikinagulat ng mga tao sa karamihan. Patayin sila. Malamig na sigaw ni Duan Tian lang. Ang panganib ay nalalapit. May naglabas ng palaso sa kanyang likuran at inilagay sa kanyang pana. Si Lin Feng ay natulala. Naglabas ng malamig na enerhiya sa kanyang katawan, ngunit tulad ng dati, nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong. Handa na siyang lumaban, ngunit nagpatuloy pa rin patungo sa tarangkahan ng lungsod. Tumigil. Isang galit na sigaw ang napuno ng hangin. Ang boses na iyon ay pagmamayari ng malambot at malambing na si Duan Xinye. Princess, Your Highness, mga sundalo sila. Kung hindi sila sumunod sa kanilang mga utos, dapat silang mamatay. Malamig na sabi ni Duan Tian lang habang nakatitig kay Duan Xinye. Ang isang general sa larangan ay hindi nakatali sa mga utos ng kanyang soberanya. Iyan ay partikular na totoo sa kaso ni Duan Tian lang. Sa sandaling umalis siya sa imperial na lungsod, hindi na pinapansin ni Duan Tian lang ang mga utos ni Duan Wuya at gusto niyang patayin si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Gaano katapangan? Naisip ng karamihan. Nakangiti si Yu Tianchen at ang iba pa. Ang hindi nila pinanggahasang gawin, si Duan Tian lang ang gagawa para sa kanila. Mga order. Sabi ni Duan Xinye na tila malamig. Hindi niya akalain na si Duan Tian lang ay ganoon kalakas. Ngayon, kung sino man ang magpapaputok ng palaso, papatayin kita kagad. Titingnan natin kung si Duan Tian lang o sino man ang maglalakas loob na pigilan ako. Malamig na sigaw ni Prinsesa Duan Xinye. Nagulat ang lahat at nakaramdam ng sobrang awkward. Sa katunayan, kung gusto ni Duan Xinye na subukan at patayin sila, kahit na gusto nilang lumaban, hindi nila gagawin. Kung saktan nila ang prinsesa, kumbinsido sila na hindi magdadalawang isip si Duan Tian lang na patayin sila. Si Duan Xinye at Lin Feng ay hindi pareho. Siya ang prinsesa at ang kanyang katayuan sa lipunan ay napakataas. Maaring napakamatapang ni Duan Tian lang, ngunit hindi siya mangangahas na saktan ang prinsesa. Si Duan Tian lang ay natulala. Hindi niya akalain na tutulungan ng prinsesa si Lin Feng sa ganoong antas. Sa maikling panahon, si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan ay malayo na sa hukbo at napakalapit na sa pasukan sa Duanren City. Sa sandaling iyon, kahit na ang isang palaso ay tumama sa kanila, hindi ito magdudulot sa kanila ng malaking pinsala. Ako si Lin Feng. Mga kapatid, maaari ba ninyong buksan ang gate? Paumanhin sa abala. Sinigaw ni Lin Feng ang mga salitang ito sa mga sundalo sa tuktok ng tarangkahan. Malinaw na nakikita ng mga taong ito ang mukha ni Lin Feng, at ngumiti sila sa kanya at sinabi, Young Master Lin Feng, buksan mo ang gate. Lin Feng, Young Master, okay lang ba si Shu? Sabi ng mga kawal sa taas ng gate. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Liu Fei ang kanyang helmet at lumitaw ang kanyang magandang mukha. Shu, bumalik ka na, sabi ng isang sundalo na mukhang excited. Sa sandaling iyon, isang gagandong na ingay ang kumalat sa hangin. Hinimok ni Lin Feng at ng iba pa ang kanilang mga kabayo na pasulong at pumasok sa lungsod.
Dahil sa eksenang ito, ang mga sundalo sa abot tanaw ay nagtinginan sa isa't isa sa pagkadismaya. Hindi nila naintindihan. Dumating sila dahil sa mga utos ng Imperial Clan, maging si Duan Tian lang ay sumama sa kanila. Ngunit hindi pa rin binubuksan ng lungsod ang mga gate para sa kanila. Talagang mapangahas sila, General. Dapat ba nating subukang kunin ang gate? Iminungkahi ng isang tao, sa likod ni Duan Tian lang, kabilang sa kanila ang maraming malalakas na nagsasaka ng Ling Chi layer. Hindi naman ganoon kataas ang gate kaya madali silang tumalon doon. Ang pagsira sa tarangkahan ay parang kinubkob ang lungsod. Kung bibigyan ngutos, lalaban sila hanggang kamatayan laban sa mga kaaway ni Duan Tian lang. Tumingon si Duan Tian lang at tumingin sa taong may matalim na tingin. Pumunta ako rito upang makipagtulungan kay Liu Kanglan at talunin ang ating karaniwang kaaway. Gusto mo, bang guluhin ko sila at gulo? Tumayo ka sa akin. Talaga, General. Sabi ng taong iyon nang marinig ang galit na sigaw ni Duan Tian lang. Pagkatapos ay, tumayo sila. Ang mga tropa ay galit na galit at nabalisa. Nakakadiri. Dumating sila upang tulungan si Liu Kanglan na labanan ng kaaway, ngunit hinarang sila sa tarangkahan ng lungsod. Ang magandang opinyon nila kay Liu Kanglan ay naglaho. Hindi nila naiintindihan kung bakit tinatanggap ni Duan Tian lang ang gayong kahihiyan. Sa sandaling iyon, si Lin Fang at ang iba pa ay nasa Duanren City at napansin na ang lungsod ay kalmado at nasa perpektong kaayusan. Walang kahit kititing na kaguluhan. Kasabay nito, lumitaw si Liu Kanglan. Naglalakad sa lungsod. Lin Fang, Fei Fei, nandito ka na. Tito Liu. Sigaw ni Lin Fang ngunit nagulat lamang siya at nataranta. Nakatingin siya sa malayo. Lin Fang, nagtataka ka ba kung bakit napakapayapa ng Duanren City at bakit hindi ko sila pinapasok sa lungsod? Sabi ni Liu Kanglan na parang nababasa niya ang iniisip ni Lin Fang. Pakipaliwanag mo ako sa iyong mga paliwanag. Sabi ni Lin Fang nang hindi umamin. Napangiti si Liu Kanglan at sinabing, Lin Fang, tiyak na ipapaalam ko sa iyo ang aking pangangatwiran. Pumunta ka para tulungan kaming labanan ang Moyu Country dahil sinasalakay nila kami at kailangan namin ng tulong, tama ba? Maaring hindi iyon ang kaso. Si Lin Fang, nang marinig niya ang mga salita ni Liu Kanglan, ay pinaikit ang kanyang mga mata na para bang may napagtanto siya. Si Liu Kanglan ay nakangiti ng pilit at may napakalamig na ekspresyon sa loob ng kanyang ngiti. Napakakalma ng Duanren City. Hindi naman ito nasa panganib. Hindi sila dumating para tulungan tayo, bagkus para agawin ang kapangyarihan. Hindi na makatiis ang Imperial City at nagpasya na siyang salakayin ako. Ang walang kapantay ng RTL God, unang yugto. Kabanata 109, ang kalmado. Bago ang bagyo ay natigilan si Lin Fang. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim. Oh, my God. Bulong ni Lin Fang. Naisip niya na talagang niloko siya. Talagang naniniwala siya na nasa kritikal na sitwasyon ang Duanren City. Ang imperial na pamilya ay talagang mahirap maunawaan kung minsan. Nabubuhay sila sa dalawang magkaibang mundo. Para sa kapangyarihan at impluensya, wala silang hindi manggahas na gawin. Hindi sila magdadalawang isip na magsakripisyo ng ang tao. Hahayaan mo ba silang maghintay sa labas sa buong oras na ito? Tanong ni Lin Fang. Malamig na ngumiti si Liu Kanglan at nagsabi. Dahil alam ko na ang kanilang mga plano. Ang pagsalakay sa aking lungsod nang walang pakikipaglaban ay imposible. Gusto kong makita kung paano nila nilayo na sakupin ang aking lungsod hanggat nasa ilalim ako ng kontrol. Ngunit Lin Fang, hindi ka dapat pumunta dito kasama si Fei Fei, ito ay isang masamang sitwasyon. Sabi ni Liu Kanglan na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Noong nakaraan, hiniling niya kay Lin Fang na isama si Liu Fei dahil ayaw niyang mahuli sila sa ganoong sitwasyon. Hindi niya akalain na babalik sila sa pinakamasamang panahon. Dahil nandito ka na, hindi ka makakatakas ngayon. Nagkibit-balikat si Lin Fang nang hindi pinapansin at ngumiti lang. Sige, punta na tayo sa mansion. Sabi ni Liu Kanglan habang umiiling at ngumiti ng pilit. Siya ay namangha sa mga taong sumusunod kay Lin Fang. Ang bawat isa sa kanila ay nagmukhang isang Diyos at naglabas ng magandang chi. Napakalakas nilang lahat, lalo na ang babaeng nakasuot ng pinong belo. Naglalabas siya ng purong chi. Natagpuan siya ni Liu Kanglan na napakahiwaga. Fei Fei, mabuti ba si Lin Fang sa iyo? Tanong ni Liu Kanglan sa tono ng pagbibiro habang nakatingin kay Liu Fei. Ama, sabi ni Liu Fei habang nakatingin sa ama. Agad niyang tiningnan si Lin Fang at sinabi. Pinili ni Lin Fang na maging personal guard ng prinsesa. Ito ay isang napakalaking problema. Natigilan si Lin Fang. Napakabisyo talaga ng babaeng iyon. Personal guard ng prinsesa. Bulong ni Liu Kanglan na nagtataka. Tatay, hindi mo rin alam na si Lin Fang sa Imperial City, si Lin Fang ay nakipagkaibigan sa pangalawang prinsipe at mataas ang tingin sa kanya ng prinsesa. Hiniling pa ng pangalawang prinsipe kay Lin Fang na alagaan ang prinsesa. Nang marinig ni Lin Fang ang matangkad na paliwanag ni Liu Fei, hindi niya maiwasang madama na may nagawa siyang masama at nasaktan ang kanyang biyenan. Lin Fang, sabi ni Liu Kanglan nang marinig niyang nagsiselos si Liu Fei. Ang taong iyon ay lubos na kahanga-hanga, si Liu Fei ay nagsiselos na sa iba. Si Tio Liu, sa totoo lang, sa tingin ko ay mas maganda si Liu Fei kaysa sa prinsesa. Walang kahihiyang sabi ni Lin Fang at nagpatuloy. Ngunit si Liu Fei ay patuloy na tumatanggi kapag hiniling ko sa kanya na matulog sa akin. Hehe, pinipilit ni Lin Fang na ngumiti habang nagsasalita. Lahat ng tao sa paligid niya ay natulala at nakatingin sa kanya na dilat ang mga mata sa gulat. Sa sandaling iyon, si Liu Kanglan ay namangha. Bukod pa rito, nagkunot si Liu Fei ng kanyang mga kilay at tumingin kay Lin Fang sa galit na paraan. Pagkatapos ay sinabi niya, ikaw pervert beastard.
Naging pervert na ba ako, Fei Fei? Hindi ka maaaring magsinungaling sa presensya ni Uncle Liu. Kung ako ay naging perwisyo sa iyo, sabihin kay Tio Liu ang tungkol dito. Sabi ni Lin Fang sa disenteng paraan. Halos himatayan si Liu Fei. Ang lalaking iyon ay talagang walang hiya. Hindi rin nakaimik si Liu Kanglan. Kaagad pagkatapos, humagalpak siya ng tawa kaya tumulo ang mga luha niya. Pagkatapos ay tinitigan niya si Lin Fang. Tila kayang gamitin ni Lin Fang ang anumang sitwasyon. Lahat ng iba ay namangha at nakatingin kay Lin Fang. Napakawalang kwenta, hindi kinaugalian, walang pidgel at matigas ang ulo. Hindi siya kailanman tumugon sa paraang inaasahan ng mga tao at ang kanyang panunokso kay Liu Fei ay napaka-nakakatawa. Ibang-iba ang personality niya sa sandaling iyon at kapag nakikipag-away siya na para bang ibang tao siya. Nagpatuloy lahat ang grupo hanggang sa makapasok sila sa pribadong mansyon ni Liu Kanglan. Binigyan sila ni Liu Kanglan ng komportableng tirahan. Gayunpaman, patuloy na iniwan ni Liu Kanglan si Duan Tianlang at ang iba pa sa labas ng lungsod at hindi sila pinansin. Hindi rin nagdulot ng gulo si Duan Tianlang. Siya ay tahimik na nanatili kasama ang kanyang mga tropa sa labas ng lungsod. Makalipas ang 3 araw, kumakain sina Liu Kanglan, Lin Fang at ang iba pa nang dumating ang ilang nakakagulat na balita. Isang sentinel lang dumating upang ipaalam sa kanila na ang prinsipe ng Moyu, si Mo Jia, ay 500 kilometro ang layo mula sa Duanren border kasama ang kanyang hukbo. Kung isasaalang-alang ang kanilang bilis, ang mga tropa ay kangangailangan lamang ng 2 araw upang makarating sa Duanren border. Nagulat si Lin Fang at tumingin kay Liu Kanglan. Ang palayaw ni Liu Kanglan ay ang Divine Arrow at itinuring siya ng kanyang mga tropa bilang isang Diyos at alam na siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Gayunpaman, nang marinig niya ang balitang iyon, nawala ang kanyang kalmado at tumayo. Halatang nakakaloko ang balita. Si Liu Kanglan ay natulala at nakatingin kay Lin Fang at sa iba pa. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo at sinabi, Mo Jia, ang prinsipe ng Moyu ay 17 taong gulang. Siya ay isang tunay na henyo. Napakabata pa niya at nakalusot na sa 9 na layer ng Lingqi. Malapit na siyang makapasok sa Zuanqi layer. At saka, pare-pareho siyang matalino. Kapag nasangkot daw siya, sa isang gyera, hindi siya matatalo. Si Lin Fang at ang iba pa ay natulala. 17 taong gulang at may lakas ng 9 na layer ng Lingqi, talagang nakakatakot iyon. Siya ay mas malakas kaysa sa ilang matataas na opisyal ng Zuyu. Bukod dito, ang 17 taong gulang na binata ay hindi kailanman natalo sa larangan ng digmaan. Tatay, hindi ka rin natalo at sumali ka sa maraming laban. Sabi ni Liu Fei. Tahimik na tumanggo ang karamihan. Si Liu Kanglan ng Divine Arrow ay sikat. Siya ay nag-iipon ng mga tagumpay sa loob ng maraming taon. Hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Bukod sa kanyang lakas, siya rin ay napakahalaga sa loob ng Moyu Country. Kung makikisali siya sa laban, gagamitin ng bansa ang lahat ng kanilang lakas. Ang unang dahilan ay gusto nilang masiguro ang kanyang seguridad at ang pangalawang dahilan ay prestihiyo. Si Mo Jia ang simbolo ng lakas para sa kanilang bansa. Sa makatuwid, ang laban na iyon ay magiging kakilakilabot para sa atin. Lukot na lukot ang mukha ni Liu Kanglan. Nagkaroon ng mga kaguluhan sa loob at labas ng kanilang bansa. Sa loob ng Zuyu Country, ang Emperor ay hindi nagtiwala sa kanya at sinadya siyang saktan habang nasa labas. Ang Moyu Country ay gustong salakayin sila at ay deploy ang lahat ng kanilang puwersa. Nagkaroon ng malaking krisis sa Zuyu. Sa sandaling iyon, tumayo si Liu Kanglan at nagsabi, maaari kang magpatuloy sa pagkain. Pupunta ako sa gate ng lungsod para tingnan. Si Lin Fang ay natulala. Naintindihan niya ang sinasabi ni Liu Kanglan. Gusto niyang hayaang makapasok si Duan Tianlang sa lungsod at sabay na labanan ang kalaban. Kaya pala mataas ang reputasyon niya. Siya ay napakatalino at napakalakas. Naisip ng karamihan. Alam niyang dumating si Duan Tianlang upang sakupin ang kanyang lungsod ngunit hahayaan niya itong pumasok upang labanan si Mo Jia sa kanyang panig. Iyon ay isang napakahirap na desisyon na gawin para sa isang ordinaryong tao. Ang prinsipe ng Moyu, Mo Jia. Bulong ni Lin Fang. Tila sa pagkakataong ito, ang bansang Moyu ay lumalabas sa puwersa at handa ng umatake. Tila isang malaking kapahamakan. Hindi inisip ni Lin Fang na dadaan siya sa mga ganoong bagay. Darating din ako. Sabi ni Lin Fang sa sandaling iyon habang nakatayo at pagkatapos ay naglalakad patungo kay Liu Kanglan. Lahat ay natigilan at biglang sumunod kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lungsod, napakapayapa at kalmado pa rin. Dahil si Liu Kanglan ay nasa lungsod, walang nangyari doon. Gayunpaman, ang kalmado sa lungsod ay parang kalmado bago ang isang bagyo. Papalapit na ang amoy ng digmaan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 200, ang dalawahang espiritu. Sa labas ng Duanren, mga burol at lambak lamang ang makikita sa walang hangganang distansya. Ang lugar na iyon ay natatakpan ng alikabok na ihip ng hangin. Sa liblib na lugar na iyon, ang mga puting tolda ay itinayokong. Saan-saan na tila isang maliit na lungsod. Ang mga tropang nakatalaga doon ay lahat ay kabilang sa Zuyu Country. Ang Duanren border ay ang tanging paraan upang maabot ang Duanren City. Bukod dito, ang Duantian border ay isa lamang malaking lambak. Mula sa Duanren City may malawak na tanawin ng lambak kaya kung dumating ang mga kalaban, madali nilang makikita ang mga ito sa isang sulyap. Sa makatuwid, hindi pinayagan ni Liu Kanglan ang mga tropa ni Mo Yu na makapasok ng ganoon kadali sa Duanren border. Mayroon siyang mga tropang nagbabantay sa panlabas na hangganan. Maliban sa mga kritikal na sitwasyon, ang kanyang mga tropa ay karaniwang hindi pupunta sa Duanren border.
Sa sandaling iyon, magkasama sina Lin Fang at Liu Kanglan sa itaas ng gate ng lungsod ng Duanren City. Nakatingin sila kay Duan Tianlang at sa kanyang mga tropa. Dumaan sila sa Duanren City at patungo sa hangganan. Sa kalaunan ay pinayagan ni Liu Kanglan si Duan Tianlang na pumasok sa Duanren City ngunit mayroon lamang isang kondisyon, siya at ang kanyang mga tropa ay hindi pinayagang manatili sa Duanren City. Kinailangan nilang umalis kaagad at pumunta sa Duanren border at itatag ang kanilang kampo militar. Kailangan nilang manatili doon at dumpensa kung sakaling atakihin. Tinanggap ni Duan Tianlang ang mga kondisyong iyon. Pagdating sa loob ng Duanren City, nakakagulat na. Nagpatuloy siya at lumipat patungo sa Duanren border. Lin Fang, pumunta tayo sa campsite. Walang pakialam na sabi ni Liu Kanglan nang makita niyang lumilipat na ang mga tropa sa Duanren border. Bahagyang tumango si Lin Fang at agad silang bumaba ng hagdan at tinungo ang Duanren border. Sa Duanren border, mayroong hindi mabilang na mga lumang silang armas sa lupa. Habang naglalakad sa lambak, umaalulong ang hangin. Kaagad pagkatapos, sinalakay ng lamig si Lin Fang nagsimula ang katawan sa mga binti at pagkatapos ay kumalat sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Medyo bumilis ang tibok ng puso ni Lin Fang. Napakaraming sandata ang tumatakip sa lupa sa Duanren border. Lahat sila ay nasira sa panahon ng digmaan. At ang kanilang mga may-ari ay namatay lahat sa larangan ng digmaan. Noong mga araw na iyon, ang Duanren border ay isang dagat ng mga sirang sandata na nagsabog ng malamig na enerhiya na parang ambon sa buong lupa. Huminga ng malalim si Lin Fang. Mukha siyang kalmado at solemn, ngunit nanginginig ang kanyang puso. Imposibleng may makatingin sa ganoong eksena at hindi mahawakan. Naglakad sila sa kabilang bahagi ng Duanren border kung saan may bangin. Tumingin si Lin Fang sa malayo at naisip na ang mga bangin ay napakaganda ngunit alam pa rin niya na may panganib na nakaabang doon. Madaling samantalahin ni Liu Kanglan ang tanawin. Kahit na walang napipintong panganib sa sandaling ito, tulad ng dati, naramdaman ni Lin Fang ang mapang ipeng. Malamig na chi habang naglalakad sa lambak. Pagkatapos lamang na malagpasan ito ng lubusan ay makapagpahinga si Lin Fang. May mga tent sa abot ng mata ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, huminga siya ng napakalalim at sinabi, Tito Liu, ilan ang mga tropa dito? 300,000. Walang pakialam na sagot ni Liu Kanglan. Sa kontinente ng Siyam na ulap, sa gitna ng mga cultivator, hindi marami ang gustong sumali sa hukbo. Kung hindi, ang 300,000 nakatalagang tropa ay isang maliit na bilang kung isasaalang-alang na ang bansa ng Zuyu ay may bilyon-bilyong tao. Ang bansa ng Moyu ay ganap na pinag-isa sa ilalim ng kanilang emperador. Walang anumang sekta na may impluwensya. Sa kanilang bansa, lagi nilang sinasabi na a single army is stronger. Sa Siyam na iba pang bansa ng Zuyu, ang kanilang hukbo ay itinuturing na isa sa pinakamalakas. Mayroon silang mahigit 3 milyong tropa. Palagi silang may ambisyon na sakupin ng ibang mga bansa. Magkapitbahay sina Zuyu at Moyu kaya gusto ni Moyu na magkusa na sumalakay. Iniulat ng mga sentinel na sa pagkakataong ito, ang hukbo ng Moyu ay mayroong mahigit 500,000 tropa. Sabi ni Liu Kanglan na walang pakialam. Si Lin Fang ay namangha. Nangangahulugan iyon ng 200,000 na higit sa kanila. Iyon ay isang nakakatakot na halaga. Nagdala rin si Duan Tianlang ng 100,000 tropa, kung siya ay buong pusong makikipagtulungan sa akin, ang Moyu country ay malayong makalusab sa atin. Ang aming geographical na posisyon ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang mga kalaban ay maaaring magkaroon ng 500,000 tropa ngunit kung kami ni Duan Tianlang ay makapagtutulungan ng mahusay kung gayon ang kalamangan sa lupain ay magpapahirap sa kanila na sumalakay. Sabi ni Liu Kanglan. Walang gaanong pag-asa ngunit, mataas ang inaasahan ni Liu Kanglan. Ang mga sundalo sa Chiexi Armored Horse ay mahigpit na nagpoprotekta sa campsite. Ang pinakamahusay na mga sundalo ay naroon. Dumating sina Liu Kanglan at Lin Fang sa campsite at nagsabi, papuntahin sina Hanman at Pu Jun sa aking tolda. Roger, General, sabi ng isang opisyal. Ilang sandali pa, 2 silhouette ang pumasok sa tent. Ang nangunguna sa kanila ay isang matatag na binata. Maayos ang proporsyon ng kanyang mukha ayon sa kanyang katawan. Mukha siyang determinado at mahigpit. Ang 2 taong ito ay parehong nakasuot ng pulang baluti. Tanging ang kanilang mga mata na naglalaman ng gintong liwanag ang nakikita. Lumipat ang 2 tasen. Sisaludo sana sila kay Liu Kanglan ngunit nang makita nila si Lin Fang, natulala sila. Kaagad pagkatapos, sa loob ng kanyang baluti, isang buong pusong ngiti ang lumitaw sa mukha ng matipunong lalaki. Lin Fang, kuya. Lumapit si Hanman para mahigpit na niyakap si Lin Fang. Sa likod niya, si Pu Jun ay nakangiti rin ng matamis. Walang matalas na China ay nilalabas sa kanyang katawan ngunit siya ay punong-puno ng sigla. Lin Fang, pwede kayong mag-chat, makikita ko si Duan Tianlang habang siya ay nakaayos na. Sabi ni Liu Kanglan na may mainit at malambot na ngiti sa kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, umalis siya sa tent na iniwan si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Hanman, Pu Jun, nasasanay ka na ba sa lugar na ito? Tanong ni Lin Fang. Nasanay na kami. Si Lin Fang, kuya, Pu Jun at ako ay kumokontrol na ngayon sa mga piling tropa. Inilagay sila ng general sa ilalim ng aming kontrol. Lahat sila ay napakalakas at lahat ay may natatanging background. Puno ng pagmamataas ang boses ni Hanman. Matagal na siyang hindi nakapunta roon at mayroon ng 1,000 tropa sa ilalim ng kanyang kontrol. Upang makamit ito, umasa lamang siya sa kanyang sariling pagsisikap. Si Liu Kanglan ay hindi ang uri ng tao na nagbibigay ng mga pribilehiyo sa mga tao dahil siya ay palakaibigan sa kanila ngunit alam niya kung paano kilalanin ang mga likas na talento ng mga tao. Nakaranas ka na ba sa maraming mapanganib na sitwasyon?
Walang pakialam si Lin Fang sa nagawa ng kanyang dalawang kaibigan, mas inaalala niya ang kanilang kaligtasan. Wala pa tayo sa maraming mapanganib na sitwasyon. Nakarating na kami ni Po Jun sa ikaapat na layer ng Lingchi, sabi ni Hanman habang nakangiting proud na ikinangiti ni Po Jun. Lin Fang, kapatid, si Hanman ay naging isang halimaw. May ilang mga kaaway na naghihintay sa isang pagtambang sa labas ng bansa. Sa huli, nakipag-away siya sa dalawang malalakas na cultivator ng ikalimang Lingchi layer at pinatay sila pati na rin ang lahat ng iba pa nilang miyembro. Ang kanyang espiritu ay nagising at nagbibigay ito sa kanya ng walang katapusang lakas. Gayunpaman, nang mapatay niya sila, ang kanyang katawan ay ganap na nawasak nang matapos ang labanan. Mag-isang pinatay niya ang dalawang cultivator ng ikalimang Lingchi layer gayon din ang lahat ng iba pang tao. Tumiit ang mga balintataw ni Lin Fang. Siya ay kawili nagulat. Bukod dito, si Hanman ay nakalusot sa ikalimang layer ng Lingchi. Napakamot ng ulo si Hanman na may nahihiyang ngiti sa kanyang mukha. Saka sinabi niya, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Mula nang magising ang diwa ko, tila kaya ko nang sumanib sa lupa at sumisipsip ng lakas nito para maging akin ito. Gamit ang kapangyarihang ito, hindi masyadong mahirap ang pagpatay sa dalawang cultivator na ito ng ikalimang layer ng Lingchi. Maaaring ito ay isang espiritu ng dugo. Isip ni Lin Fang. Noong si Hanman ay nasa prisoner arena, minsang nagising ang kanyang espiritu nang siya ay pumasok sa Lingchi layer. Ito ay malinaw na iba sa isang normal na espiritu dahil ito ay nagising sa pangalawang pagkakataon. Lin Fang, mataas ang pagsasalita ni Po Jun tungkol sa akin pero may tinatago rin siya sa amin. Nagagawa rin niyang talunin ng mga cultivator ng ikalimang layer ng Lingchi, sabi ni Hanman na ikinatulala ni Lin Fang. Nagawa rin ni Po Jun na talunin ng mga magsasaka ng ikalimang layer ng Lingchi. Maging tapat at ipaliwanag ang mga bagay na ito kay Lin Fang mismo. Sabi ni Hanman sabay tingin kay Po Jun. Umiling si Po Jun habang nakangiti at agad na naglakad patungo kay Lin Fang. Lin Fang, kuya, tingnan mo. Habang nagsasalita, iniunat ni Po Jun ang kanyang kamay at dahan-dahang lumabas ang isang baging. Parang ilusyon lang pero totoo. Nang makarating ito sa katawan ni Lin Fang, naramdaman ni Lin Fang na solid ito. Iyon ang espiritu ng baging ni Po Jun na magagamit niya sa pag-atake ng mga tao ng biglaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding enerhiya ang biglang lumabas sa katawan ni Po Jun. Ang kanyang mga balintataw ay biglang nagdilim at mukhang matalim. Isang itim na ilusyon ang biglang dahan-daang lumabas sa kanyang likuran. Sa gitna ng ilusyong iyon, isang mahabang itim na sibat ang lumulutang at nakaturo patungo sa vault ng langit. Dalawahang espiritu. Tumiit ang mga balintataw ni Lin Fang. Ibang espiritu iyon. May dalawahang espiritu si Po Jun. Ang espiritu ng baging at ang ilusyonaryong sibat ay naglaho sa isang kisap mata. Nakangiting walang pakialam si Po Jun. Ang kanyang dual spirit ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card. Itinago pa niya ito kay Hanman saglit. Haha, awesome, dual spirit. Po Jun, pareho kayo ni Hanman, pareho kayong mga henyo. Hindi katakataka noong una kitang makilala, ang matalas ng ekspresyon ng iyong mga mata. Buong pusong nakangiti si Lin Fang. Ang kanyang dalawang matalik na kaibigan ay kamangha-mangha malakas na nagpasaya sa kanya. Ang espiritu ni Hanman ay nagising sa pangalawang pagkakataon na marahil ay nangangahulugan na siya ay may dugong espiritu at si Po Jun ay nakakagulat na may dalawahang espiritu na napakabihirang. Ang pagkakaroon ng dual spirit ay hindi malaking bagay, lalo na kapag mayroon kang malaking marka ng alipin sa iyong mukha. Para bang matagal na akong namatay sa prisoner arena. Sabi ni Po Jun sabay buntong hininga. Tumingin si Lin Fang kay Po Jun at sinabi. Po Jun, huwag kang mag-alala tungkol sa markang iyon sa iyong mukha, maaga o huli, tutulungan kitang alisin ito. Ang bawat patak ng dugo ay maaaring dumaan sa proseso ng muling pagsilang sa landas ng paglilinang. Napakadaling baguhin at baguhin ang network ng mga daluyan ng dugo, sa makatuwid, ang pag-alis ng marka ng alipin ay kasing dali ng pagbelang ng kamay. Tama, huwag kang madapress. Aalisin natin ang mga markang ito, sooner or later. Sabi ni Hanman habang nakangiti at nagpatuloy. Lin Fang, mamasyal tayo. Sasabihin ko sa iyo ang higit patungkol sa iba pang mga tropa at sa kasalukuyang sitwasyon. Sige. Tumanggo si Lin Fang at kaagad pagkatapos, umalis ang tatlong magkakaibigan sa tent. Naglakad sila patungo sa tropa sa labas ng tent. Sinabi ni Po Jun, Lin Fang, kuya, sa gitna ng mga tropa, mayroong iba't ibang kategorya, ang mga gwardya, ang mga sarhento, ang mga tenyente, ang mga non-commissioned na opisyal at ang mga opisyal. Ang mga gwardya ay may 10 sundalong nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga sarhento ay may 10 gwardya, at sa makatuwid ay hindi tuwirang 100 sundalo sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga tenyente kung saan kami ni Po Jun, ay may 10 sarhento na nasa ilalim ng kanilang kontrol at hindi direktang kinokontrol ang lahat ng kanilang mga sundalo, na 1,000 sa kabuuan. Kahit, na mas mataas sa hanay, mayroong mga hindi nakatalagang opisyal na kumokontrol sa 10 tenyente at sa makatuwid ay 10,000 sundalo. Ang ating mga tropa ay binubuo ng kabuuang 300,000 sundalo. Maliban kay General Liu Kanglan, mayroong 3 opisyal na nahahati sa kaliwa, kanan at gitna. Bukod dito, ang bawat opisyal ay may 10 non-commissioned na opisyal sa ilalim ng kanilang kontrol. Bukod dito, mayroon ding mga nakabaluti na tropang Chi-Xi na may mga espesyal na commander. Kasama kami ni Po Jun sa kategoryang iyon. Naunawaan ni Lin Fang kung paano gumagana ang hanay ng militar. Ang hierarchy ay mahigpit. Ito ay hindi gaanong naiiba sa nakaraang mundo. Ang mas mababang ranggo ay kailangang isagawa ang mga order na ibinigay ng mas mataas na ranggo.